Hi guys, welcome back po sa ating tips and tutorial. For today's video po ay pag-uusapan po natin yung mga prohibited formats na ipinagbabawal ni Meta sa ads on Reels and sa in-stream ads. So itong mga prohibited formats na ito mga idol ay hindi po ito pwedeng ipamonetize kay Meta. So, ipapaliwanag po natin isa-isa mga idol kung ano po itong mga prohibited formats na pinagbabawal. So, ang video na ito ay para po ito sa mga baguhan or nagsisimula pa lang po sa pagiging isang content creator. Dami na pong gumawa ng ganitong content mga idol. Pero gusto ko lang po i-reiterate gusto ko lang po ipaliwanag sa napakasimpleng paraan na sa ganun po ay maiwasan po natin na magkaroon ng violation sa ating mga content. Pinakaunang formats po na ipinagbabawal ni Meta ay itong static videos. So ano nga ba ang ibig sabihin ng static videos? Content that contains one static image and little to no motion. Ayan. So, ito yung klase ng video guys na image lang po ang ating nilagay. And then, nilagyan natin ng music and then in-upload po natin sa ating ads on Reels or sa ating in-stream ads. So, po pwede yung ganitong klaseng formats. Pangalawa mga idol ay ang static image pools. So, ang ibig sabihin ay content posted for the sole purpose of increasing engagement by asking people to react to question posed by the content. Ayan. So, ito yung image guys na in-upload natin for the purpose of getting high engagement. So, kadalasan ito yung yes or no na mga posts para lang makakuha ng reaction sa ating mga viewers and audience. So, hindi po ito pwedeng ipamonetize kay Meta. Ang pangatlo mga idol ay ang slideshow of images. Ayan. So, ito po yung video guys na mga picture or mga images na ginawa nating video, yung mga sunod-sunod po na mga picture. Common po talaga ito mga idol na ginagawa natin lalong-lalo na po sa mga hindi pa po nakakaalam na ipinagbabawal pala ni Meta yung ganitong klaseng video, yung slideshow of images. Pang-apat mga idol ay ang looping videos. Yan. So ano nga ba ibig sabihin ng looping videos? Content that loops and displays the same segment multiple times. Looping content can includes GIF and content of varying length. Ayan. So, ito yung mga short video clips guys. And then, inuulit po nating piniplay hanggang sa matapos ang video. Like for example, yung first clip mo, and then nilagay mo pa rin sa second clip, and then sa pangatlo, hanggang sa matapos mga idol. So, hindi po yun siya pwede na ipamonetize kay Meta. So, looping videos po ang tawag nun. And ang pangalawa mga idol, ang text montages. Yan. Content that primarily displays still or moving images with overlaid text. Yan. So, ito yung klase ng content mga idol, na naglagay tayo ng images and then nilagyan natin ng effects para gumalaw. And then, nilagyan po natin ng text or overlay text. Yan. Pinagbabawal po ni Meta yung ganitong klaseng content. And ang pang-anim mga idol, ang embedded ads. Ayan. So, content that already include embedded pre-roll, mid-roll, post-roll, or banner ads where Facebook offers ad placement. So, for example, a video that includes manually inserted mid-roll ads is ineligible for in-stream ads. Pwede yung tayo mismo yung maglalagay ng ads sa ating mga videos mga idol. So, hindi po yun siya
pwedeng ipamonetize kay Meta. Kasi nga, si Meta mismo po ang naglalagay ng ads sa ating mga videos or content. So, yun po ang 6 na ipinagbabawal ni Meta guys na format na hindi po maaaring ipa-monetize. Kung ang goal nyo po ay just to upload reels sa inyo mga profile, walang problema po mga idol, ano? So, kung ang yung gusto lang po ay mag-upload lang po kayo for fun, ayan. Pero kung ang goal nyo guys ay ipa-monetize ito kay Meta, no? Mas maganda, iwasan po natin yung ganitong klaseng mga content. Kasi nga, hindi po ito maaaring ipamonetize kay Meta. I hope guys, may natutunan po kayo sa ating video. So, kung nagustuhan nyo po mga idol, ano, patap naman po tayo ng react. Mag-iwan na rin po kayo ng comment guys. And then, pa-share po tayo ng ating content. Nang sa ganun ay marami pa po tayong matulungan. Guys, gusto ko lang po i-shoutout yung aking mga kasamahan sa group. Ito po sila yung walang sawang sumusuporta po sa aking mga content mga idol. So, unang-una, shoutout po kay Ma'am Ann Alboro. Ayan. And guys, pasupport naman po tayo sa bagong bahay ni Ma'am Ann Alboro. So, ilalagay ko na lang po dito sa gilid. Ayan. So, pa-follow naman po sa kanyang bagong bahay. Ayan. And shoutout po kay Ma'am Jacqueline Salud. Ayan. Kay Ma'am Melpis Joy. And kay Sir Yansky Carl Yaska. And kay Sir Roland Quezon. Kay Ma'am Feb Yang, kay Sir Ayan Magno, and kay Ma'am Jen Lanceta, and kay Ma'am Sandy Ford. Shoutout po natin sa susunod na video yung ibang kasamahan po natin sa group. So guys, kung gusto nyo pong magpa-shoutout, mag-iwan lang po kayo ng comment dito sa ating video, and then para po ma-shoutout po natin sa next na content natin mga idol. Ayan. So hanggang dito na lang po mga idol, ano, kita-kits po tayo sa susunod na video. And I hope wag po kayo magsawang sumuporta sa akin mga idol. Maraming salamat mga idol, and God bless sa inyong lahat, and amping kanulay.